Hi mga mare! Ito may nabili akong eyelashes sa Sentro. Mura lang 'to siya, gusto kong i-try sa mata ko. Kasi nga sobrang short ng pilik mata ko at saka wala akong talukap sa mata, nakatago siya. Kaya gusto kong i-try 'to. Kasi nga 'pag may mga lakad ako, sobrang lungkot ng mata ko, walang kabuhay-buhay. Ayoko din kasing mag-makeup ng eyeshadow or whatever, yung mascara, kasi nga matatanggal din. Hindi ko kasing maiwasan na hawakan yung mukha ko. Kaya 'pag may makeup akong nilagay, useless lang, ilang oras lang matatanggal na. Gaya na lamang 'pag magkilay ako sa kilay ko, mataas na yung 2 oras, sira na agad. Kaya ito, itatry ko 'tong gamitin, malay natin baka dilat lagi ang mata ko nito. Kita niyo naman ang mata ko, tingnan mo, walang talukap, 'di ba? Akala mo'y laging may kaaway. Kaya nga lagi akong sinasabihan ni Dong na mag-smile ako. Kasi daw mukha akong kontrabida 'pag hindi ako naka-smile. Kala nga naman lagi akong naka-smile habang naglalakad. Dinaig ko naman na ang siraulo din nun 'pag nangyari yun. Kaya ito ngayon, itatry ko, baka magmukhang anghel ako nito. Na-try ko na din pala yung eyelash extension na magla-last ng 3 weeks to 1 month. Yun naman ay sobrang hirap i-maintain. Ang sakit pa sa mata 'pag naghilamos. Is ganda din talaga yun, kaya hindi ko na siya inulit. Ito kasi pwede mo lang siyang ilagay 'pag may lakad ka at madali mo lang siyang matanggal kasi nga glue lang ang gamit nito. Kaso lang 'pag hinangin ka nito sa labas habang naglalakad ka, takpan mo na lang yung mukha mo para hindi siya lilipad. May customer nga ako, Pilipinas siya. Every punta niya sa akin dito, kung magpapa-haircut or magpapakulay, may eyelashes siya lagi sa mata niya. Tinanong ko nga siya kung extension ba yun. Sabi niya, hindi. Ano, nilalagay lang daw niya kung may lakad siya. Sabi nga niya sa akin, nung una daw niyang itry ilagay sa mata niya, sobrang hirap na hirap siya. Pero na-master na niya ngayon. Ginugupitan ko nga tong eyelashes na to kasi sobrang haba kasi niya. Mukha akong peacock nito. Karamihan nga ng mga kliyente ko ay naka-extension sila ng eyelashes, lalo na yung mga ibang lahi. Yung mga Russian pala yung kilala na expert na maglagay ng eyelash extension dito. May mga iba't ibang size yan. Yung iba nga ay hirap nang idilat yung mata sa sobrang haba ng extension. At saka, ang galing nilang mag-maintain sa extension nila. Hindi talaga agad nalalagas. Yung isang kliyente ko nga, tinanong ko siya kung paano siya maghilamos sa mukha niya na ang haba ng extension niya. Sabi niya, minsan hindi siya naghihilamos, gumagamit siya ng wipes. Or kung minsan, kung maghihilamos siya, dahan-dahan daw talaga para hindi agad matanggal yung eyelash. O diba, ang hirap talagang magpaganda. At saka yung mga yun, may dala-dalang suklay yun para sa eyelash. Kasi kung magdikit-dikit yung eyelash, sinusuklay agad nila. Itong glow na to, sobrang mild lang nito. Hindi to yung super glue. Kasi kung super glue yung gagamitin nyo, bukas nasa hospital na kayo. At saka yung ginagamit na glow din para sa eyelash extension, naglalas ng 1 month, iba din yun na klase. Para talaga yun sa extension ng eyelash. Bala ko ngang mag-aral ng eyelash extension dito. Kaso lang, yung bayad ay medyo may kamahalan. Parang nasa mga 3,000 dirhams yata. Pero may mga kasamang gamit na daw yun. Medyo malaki din kasi yung kitaan ng mga ganitong trabaho. Kasi nga, di ba, monthly sila nagpapagawa din nito. Tapos, yung bayad nito ay nasa mga 250 or 350 dirhams pag expert ka sa eyelash. Pag alam mo yung iba't ibang shape ng eyelash. Kaso lang, medyo may katagalan yung pagkabit ng eyelash, nasa mga 45 minutes to 1 hour. At dapat daw, hindi nanginginig yung kamay mo. Paano na lang ako na laging injured yung pakpak ko sa kaka-blue dry ng mga kliyente ko. Pero feel ko naman, kayang-kaya ko siyang gawin kasi walang mahirap kung gusto mong gawin yung isang bagay. Kaso lang ngayon, walang budget. Kaya pag nagka-budget na, pagpraktisan ko kayo. Sa day off namin, mang-grocery na naman kami ni Dong kasi wala na kaming kakainin. Pero before mangyari yon, dito muna kami pupunta sa Jollibee kasi kakain daw muna kami. So, diba? Mukhang masaya yung ginagawa namin, pero mamaya yun pag-uwi sa bahay, malungkot na habang nakatingin sa wallet. Buti nga ngayon, hindi masyado silang busy kasi itong branch nila dito, masyadong busy to lagi. Ang daming Pilipino ditong kumakain. Pero yung manok nila dito, pag spicy yung orderin mo, iiyak ka sa sobrang anghang. Iba yung spicy ng chicken nila dito. Habang naglalakad nga kami papuntang cinema, nakita ko tong Bath and Body Works. Naka-close siya kasi we're getting a makeover daw for a better version. Sana all. Sana mag-promo pa din kayo pag nag-open na. Ang mahal kasi pag hindi nag-promo, nasa mga 85 dirham. Ito na nga, dito na kami sa Vox Cinema. Magpapapicture lang ako dyan kay Dong. Charis. Yan na pala yung idol ko, si Jason Statham. Naka-showing na yung palabas niya. Kaso lang, 10 PM pa yung next niyang palabas. Alas 6 pa pala yan ng hapon nung pumunta kami dyan. Ilang oras pa yung aantayin namin. Nagpa-picture na lang ako dyan. Kunwaring nanood ako ng movie. Ulit-ulit na nga lang tong ginagawa
ginagawa namin ni Dong every day off namin. Dito lagi kami sa Borjoman. Ito na naman tong si Dong, walang sawang kakapamili, kakatingin ng price, pero hindi naman yan bibili. Yan yung talent niya, yung mag-window shopping. Andito nga ako ngayon sa may mga chocolates area kasi nga namimiss ko nang kumain ng dark chocolates. Yan din pala yung gamit ko pag nag-hot chocolates ako at saka nag-champurado. Itong 72% na to, ito talaga yung gustong-gusto kong kainin kasi tama-tama lang yung tamis niya. Pag nag-champurado naman ako, 90% yung kinagamit ko kaso lang medyo mahal siya. Itong brand pala yung binili ko kasi medyo mura lang. Yung ibang brand kasi medyo mahal siya, like 16 dirham. Ito 11 dirhams lang. At bumili na din pala kami nitong orange na to kasi sobrang mura lang niya, 5 dirham lang yung kilo niya. Kaya bumili na ako ng sobrang dami. Ilang araw ko lang yung kakainin. At syempre, bumili na din pala ako ng manok kasi ito nga yung pambansang ulam ng Dubai. Hindi pwedeng hindi ka mag-ulam nito sa loob ng isang linggo. At ito nga, nakapromo yung isda nila, kaya bumili na din ako para pang prito. Ako lang ang may gusto niyan, si Dong ayaw niya talaga ng isda, mas gusto niya ang baboy.